Dalawa ang napaulat na patay sa Naga City, kabilang ang 9 na buwang gulang na sanggol. Yan at iba pang epekto ng bagyong Enteng sa Bicol Region. Tinutukan live ni James Agustin. James? Mel, kabilang itong barangay Mabolo kung nasaan ako ngayon sa mga barangay dito sa Naga City na may pagbaha pa rin hanggang sa mga oras na ito. Kanina lang ay sinailalim na sa state of calamity ang buong lungsod, 2 nga ang kumpirmadong patay. Malaking bahagi ng Naga City sa Camarines Sur ang nalubog sa baha, dulot ng ulang dala ng bagyong Enteng. 16 sa 27 barangay sa lungsod ang nakaranas ng pagbaha. Kabilang dyan sa lugar ni Nedsel na umabot hanggang bewang ang taas ng tubig. Nagulat nga po kami kasi po ilan baha naman po dito, hindi naman katulad dati. Ngayon po talagang napakabilis po talaga. Halos po mahigit isang kalahating oras, saka talaga tumaas agad yung tubig. Ang bahay ni Aling Erlinda, lubog din sa tubig ang unang palapag. Apektado maging kanyang kabuhayan. 4 na oras halos lang tumaas ang tubig. Kaya sabi nga namin masyadong mabilis, kaya akala namin hanggang umaga pa yung ulan. Wala na kaming tatayo ang hindi nakapaghanap buhay. Nagtitinda po ako diyan ng almusal sa umaga. Ayon sa lokal na pamahalaan, ngayon lang nila ulit naranasan ng ganitong kalalang pagbaha sa nakalipas sa 3 dekada. Ang malakas na buhos ng ulan sinabayan daw ng high tide. Napakalaki talaga yung volume ng tubig na ibinaba. Around 250 millimeters po na ordinarily, according to our local weather forecaster, ay nangyayari ito o pwedeng mangyari sa loob ng 1 hanggang 2 buwan. Kasabay pa noon yung high tide kasi meron tayong ilog, yung Bicol River. Ito ay konektado po ito sa San Miguel Bay. At may panahon po na mataas yung level ng tubig. Kinumpirma rin ng LDRMO na 2 nasawi dahil sa bagyo, 1 nakuryenteng lalaki at 1 na buwang gulang na sanggol na babae. Yung nakuryente habang nag-aantay sila ng evacuation, ang nangyari kasi madilim na meron pa rin kuryente at binabaha, taas na yung tubig. So yung isa naman, bata po ito na ganoon din, binabaha na yung sa kanila. Para ang kwento ng barangay officials, nahulog siya sa kama na hindi na malaya ng mga magulang. Dahil sa pagbaha, isinailalim na sa state of calamity ang Naga City. Sa barangay Balagbag sa bayan ng Milaor, lubog sa tubig ang unang palapag ng ilang bahay. Abot sa dibdib ang taas ng baha na sinusuong ni Manghil. Mabilis, mas ganitong ulan lang, mataas tulos ang tubig. Kahapon lang nag-ulan. Ngayon na umaga, dami na baga. Doon kami sa taas na nakaraw tulog na. Lahat ng gamit, may nandun na sa taas. Bangka naman ang ginagamit ng pamilya ni Renato. Lubog din sa bahay, hindi lang ang kanyang bahay, maging ang palayan. Sa amin yan, pinapagawa ko pa lang yan. Ngayon ko pa wala nga nagagamit yan dahil talagang pinasiguro na talaga pag-service pagbaba lang. Rumaragas ang baha at malakas na hangin naman ang bumulabog sa mga residente ng bayan ng Pio Duran sa Albay. Kaya ang ilan inilikas na para sa kanilang kaligtasan. Dahil din sa taas ng tubig sa Labo River sa Camarines Norte, kaya tuluyan ng inanod ang bahay na ito. Wala namang tao sa loob. Samantala, Mel, nakatakdang magtungo rito sa Camarines Sur ang GMA Kapuso Foundation bukas, maging sa Northern Samar para magbigay tulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng pagbaha. Yan muna yung latest mula rito sa Naga City, Camarines Sur. Balik sa iyo, Mel. Maraming salamat sa iyo, James Agustin. Sa ibang balita, nagpaabot na ng pag-alma ang Department of Foreign Affairs sa China kasunod ng pagbangga ng barko nito sa BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal. Pinag-iisipan na rin ng kagawaran ang pagdulog sa Arbitral Tribunal. At nakatutok si Ivan Mayrina. Ikinagulat maging ng Department of Foreign Affairs ang 3 beses sa pagbangga sa BRP Teresa Magbanwa, isang barko ng Philippine Coast Guard nitong Sabado. Dati-rati kasi, mga resupply mission lang ang target ng agresibo aksyon ng China. We have made the necessary approaches to China in terms of contacting them through various means.
to express our complaint and displeasure at this what happened over what was basically just innocent movement by Philippine vessel. Pinag-aaralan na rin ang mungkahi ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio na idulog ang mga ganitong insidente sa arbitral tribunal. We're contemplating at the moment possible approaches in the coming days or weeks to probably have a better picture. Doesn't help the situation. Bago ang pagtitipon sa Philippine Air Force Wing kanina, makikita nag-usap si Pangulong Bongbong Marcos at Defense Secretary Gibo Teodoro. Pagsiguro ni Teodoro, patuloy na sinusuportahan ng sandatahang lakas ang Philippine Coast Guard sa Escoda Shoal. Nagtakda rin daw ng pulong ang National Maritime Council ngayong araw. Sa National Maritime Council, makikita kami mamaya regarding convergence efforts to address it. In the meantime, we are of course supporting the efforts of the Philippine Coast Guard in the area. Ilang buwan nang nag-iisa sa Escoda Shoal ang BRP Teresa Magbanwa at mananatiling nakaangkla roon. Yan ay kahit binangga at kahit napapalibutan ng barko at bangka ng China, batay sa pinakahuling monitoring ng Philippine Navy. Binabantayan natin sapagkat may mga reports yan dati na may mga piled up crash corals. Tinitiyak natin na ito hindi man-made. Kaya naandun tayo. So far naman, yung ating Coast Guard manatili na andun. Ang Navy naman at yung Air Force ay nag-increase ng ating patrolya doon by sea and by air. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Sa loob lang ng magdamag at maghapon, hindi birong baha at pagguho agad ang idinulot na bagyong Enteng sa Antipolo sa Rizal. Kaya ngayong araw din mismo, kumilos ang inyong GMA Kapuso Foundation para magsagawa ng Operation Bayanihan doon. Dahil sa magdamag na pag-ulan, mabilis na tumaas ang tubig sa creek ng Sitio Cresay, Bagong Nayon sa Antipolo City, mag-aalas 7 ng umaga kanina. Ang resulta, pagbaha. Bakas pa sa mukha ni Genevieve ang takot. Lalo't pader lang ang pagitan ng kanilang bahay mula sa creek, kaya madaling nakapasok ang tubig. Kinailangan pa raw nilang butasin ang pader ng kanilang bahay para makalabas ang kanyang mga anak. Biglaan nga pong taas na halos wala na po kami lahat na isa liba. Kasi ang inisip na lang namin yung mga bata. Ang kanilang mga gamit sa bahay hindi na mapapakinabangan. Ang GMA Kapuso Foundation agad na nagtungo sa barangay Bagong Nayon at San Isidro para mamahagi ng tulong sa mga nasalanta ng masamang panahon. Nagdala tayo ng food packs, lugaw at donut para sa 4,000 individual. Nais po nating ipaabot ang ating pong pasasalamat sa GMA Kapuso Foundation. Ang GMA Kapuso Foundation po ay kaagapay nyo sa panahon ng kalamidad. Sinamantala ang malakas na ulan ng isang nakadetene na Chinese pogo worker para sana tumakas. Ang nahuli kamyang tangka at ang sinapit niya sa pagtutok ni Oscar Oida. Kuha sa CCTV ang lalaking ito na nasa rooftop ng detention facility ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Ang lalaking pasilip-silip sa paligid, may binabalak. Nang makatsyempo, mala Spider-Man na ang kanyang galawan sa bubungan. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, dahan-dahan siyang gumapang. Hanggang tuluyan ng makalayo. Pero nabuking ang kanyang eskapo sa naiwang puting sapatos sa bakod ng detention facility. Dahilan para reviewin ng mga bantay ang CCTV. Buti na lang at di pa pala ito nakakalayo at agad ding nahuli. Buti na lang, alerto yung mga gwardiya natin at naagapan nga yung pagtakas niya. Pero nakababa na siya nung abutan siya ng mga tao. Nagtamo ito ng ilang sugat sa katawan. Dumaan pa siya sa bubong eh. So maingay siyempre. Actually 6th floor, tapos bumagsak siya ng 5th floor, tapos nagbababa pa siya. Later, papa-check natin yung likod niya kasi meron daw siyang nararamdaman na parang masakit yung likod niya. Ayon sa PAOK, ang naturang Chinese national ay isa umano sa mga nahuling pogo worker mula sa Bambantarlac kamakailan. Ang tingin kasi namin dito na balitaan na nila na they will be deported
in a few days. So siguro kanina yung pinakamagandang timing dahil ang lakas ng ulan. Dahil takot nga sila sa China pag uwi nila. Kasi nga, natutuluyan kasi sila doon. Ibig sabihin, karamihan kasi ng pinadeport namin doon. Hanggang ngayon nakakulong pa. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok 24 oras. May mga gamit ang Department of Education kabilang ang mga laptop na nadiskubring 4 na taong nakatenga ayon sa bago nitong kalihim. Hindi rin alam ng mga DepEd official kung saan ginamit ang mahigit 100 milyong pisong confidential funds ng ahensya noong kalihim pa nito si Vice President Sara Duterte. At nakatutok si Jonathan Andal. Sa pagdinig sa Kamara para sa hinihinging budget ng Department of Education para sa susunod na taon, sinabi ni DepEd Secretary Sunny Angara na nagulat siya sa kanyang mga nadiskubre pagkaupo sa pwesto. 1.2 milyong piraso daw ng laptops, libro at iba pang gamit, 4 na taon na raw nakatenga sa warehouse ng kanilang logistics provider. Nagulat ako na 4 years old na pala yung mga gamit doon. Since 2020 pa po yung mga kagamitan doon. So we're doing our best to get them out para hindi mag-deteriorate yung mga materyales, Your Honor. Sinita naman ng mga kongresista ang DepEd sa mabagal umano nitong paggamit ng budget at natirang pondo. Halimbawa, sa 11 billion pesos na pondo para sa computerization program, 2 bilyong piso lang ang nagamit. Lalo't sa computer ratio daw ngayon, 30 guro ang nagkakasya sa kada isang computer. Procurement issues po talaga. Could you sa mga nagpi-fail po ang bidding ng mga learning tools and equipment namin. I really noticed that mabagal ho kami sa procurement. Pansin tuloy ni Representative Stella Kimbo. Ang efficiency pagdating sa spending ng confidential funds ay 143%. Congratulations po. Pero pagdating naman po sa regular funds, napakabagal po. Sabi ng mga opisyal ng DepEd ngayon, hindi nila alam kung saan ginamit ang 112.5 million pesos na confidential funds ng DepEd noong panahon ni Vice President Sara Duterte. Kung alam ba namin yung details nung pinagamitan, we do not know because we're not part of the process po ng utilization and liquidation. Naging controversial rin ang confidential funds ng Office of the Vice President noong 2022 nang lumabas na ang halagang 125 million pesos ginastos ng OVP sa loob lamang ng 11 araw. Matapos suriin ng Commission on Audit ang liquidation na sinabit ng tanggapan ng bise, nakitang mahigit 73 million pesos dito hindi pumasa. Sa Notice of Disallowance na may petsang August 8, 2024, tinukoy ng COA ang halos 70 million pesos na ibinayad na pabuya na cash, various goods at medisina. Pero wala raw kaukulang isinumitong dokumento para maipakitang tagumpay ang isinagawang pagkalap ng impormasyon at surveillance. Kinuha rin sa confidential funds ang pinambili ng 3.5 million pesos na halaga ng lamesa, silya, computer at printer. Pero hindi nilinaw ng OVP na gagamitin ang mga ito sa mga confidential activities. Ayon naman kay Representative Hervilia Luistro, sinubukan umanong pigilan ng Office of the Vice President ang COA na ibigay sa Kamara ang audit report nito. Ayaw nila ipalabas kung ano man ang nilalaman nitong audit report that includes the notice of disallowances. Ayon kay OVP spokesman Attorney Michael Powa, tutugunan nila ang mga puna ng COA. Yan po ay subject to appeal. In fact, we are given 6 months under COA's own rules to appeal po yung notice of disallowance dun sa commission proper mismo. Magpo-provide tayo ng mga additional documents para po maipakita talaga sa COA na wala naman pong maling paggasta ng pera dito. Hinihingan namin ng reaksyon si VP Sara sa mga isyu na lumabas sa pagdinig. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Hindi rin sinanto ng bagyong Enteng ang Metro Manila. Sa Las Piñas, may bumigay ng riprap. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Tuluyan ang bumigay ang riprap na ito sa Las Piñas sa Bote River Drive dahil sa halos walang tigil na pag-ulan nitong magdamag. Wala, ubos. 10 sa 20 barangay sa Las Piñas ang binaha. Sa Zapote Junction nga, alas 3 na madaling araw bahana, kaya marami ang naglakad sa abot tuhod na tubig. Meron ding nagtulak ng kanilang bisikleta at motorsiklo. Ang isa, tinulungan ng mga residente. May gumamit din ng rubber boat at bangka. Pero marami ang stranded.
Binahari ng ilang barangay sa Parañaque City. May gutter deep hanggang ngayong hapon. Pero sa ilang lugar, hanggang bewang ang baha bagamat karamihan ay humupa na. Sa Barangay Moonwalk, pinroblema ang natumbang puno, mga bumagsak na sanga at tumagilid na poste. Rumisponde naman ang fire volunteers at ilan pang grupo. Habang ang mga stranded naman sa ibang lugar sa lungsod, sinaklolohan ng libreng sakay ng City Hall. Dama rin ang lakas ng ulan at hangin sa Pasay City. Ang rider na ito sinubukan pang labanan ng unos pero nahirapan. Hoy, tumabi ka na! Sumilong sandali ang ilang papasok sa trabaho. Pero dalawa sa kanila, sumago para sa hangin at ulan, bit-bit ang kanilang mga sapatos. Sa Maynila, pinatumba ng malakas na hangin ng isang puno at poste sa kanto ng Padre Burgos at Ross Boulevard. Lumundo ang mga kable kaya bumagal ang traffic, pero tinutugunan na ng mga otoridad. Binaha naman ang bahaging ito ng Baseco Compound. Umapaw din sa kalsada ang tubig sa Manila Bay dahil sa malalakas na hampas ng alon. Tiniyak ng Pangulo ang monitoring sa bagyo at kahandaan sa epekto nito sa buong bansa. Pag tinitignan natin yung mga forecast, baka mas lalakas pa bukas dito sa Manila bago aakyat at tatawid ng Cagayan bago mag-head ng north. So we are watching it. We leave a lot of the decision making to the LGUs and to the regional offices because iba-iba ang sitwasyon. Kaugnay ng klase bukas, bili ng Pangulo. Kung maaari, bago tayo matulog, alam na natin kung may pasok bukas o hindi para makapag-adjust naman yung mga tao. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Oozing with class and confidence ang ilang sparkle stars na rumampa sa annual fashion event ng isang clothing brand. Very demure and very mindful ang catwalk ng isang first-timer. Makichika kay Lars Santiago. Summer in September. Ang vibes ng sizzling hot na pagrampa ng ilang sparkle stars sa Fashion Week ng isang sikat na clothing line. Proud na ifinlex ng Kapuso Ladies ang kanilang toned body sa pagrampa ni Shaira Diaz, Pam Prinster, Rere Madrid at Max Collins. Isa ako sa mga veterans dito, like one of the older ones. So it's nice to be with all these beautiful people, especially the younger ones, katulad ni Rere. And you know, to be at our fittest, kasi lahat kami gutom ngayon in a good way because we want to be beautiful. Grabe yung kaba ko bago ako pumasok dito. Kasi ang sexy ng lahat. Hindi naman nagpahuli ang Sparkle Boys, gaya ni na Bruce Rowland, Royce Cabrera, at TJ Marquez. Rumampa rin si Sangre Adamus, Kelvin Miranda, na boy next door ang peg sa kanyang puting sando. Honored po tayo dahil nakasama tayo sa ganitong klaseng Fashion Week at maraming artista, maraming bisita, maraming model. So malaking pagkakataon nito para matrain ko yung sarili ko para sa kumpiyansa ko yun. Dumating din para magpakita ng support ang magka-love team na Sofia Pablo at Allen Ansay. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. At yan ang mga buena mano kong chika this Monday night. Sa ngalan ni Iya Arellano, ako po si Ashley Rivera. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Ashley! Salamat, Ashley. Thank you, Ashley. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.